haggard. Haggard ang pig. So, yeah. Kukunin ko yung aking bagahe. Sana yun. Baka wala ng card. Haggard ka na. Dito ako sa labas ng terminal kasi nagpaparegister ako ng SIM card. Hindi gumagana yung SIM card. Kailangan ko kasi ng SIM card para sa aking GrabPay. Kailangan ko pala nag-book ako ng taxi card Grab na area. Yung kasama ko ay nirescue ko lang sa airport kasi naiwan siya ng airplane sa Dubai and wala siyang matutuluyan. So, to the rescue. Oh, finally, nandito na ako nakarating. And ito yung place ko. Yes! Bigat na. Yan yung aking narintahan na apartment sa Shell Residence and yan yung kasama kong naiwan sa Dubai na 17 hours siyang nagstay doon. Morning guys, it's 5:35 alis tayo kasi nalibikan ako guys. Yeah, laboratory test tayo. I'll see you. Morning guys. Sige, mag-dito na. Medical lab test. And guys, I'm done na sa laboratory test pero kailangan ko na like tawag dito payment para ma-proceed nila yung aking test. Pero sarado pa kasi, so in in mga 1 hour and 20 minutes something. Yan. Kung aantayin. So, yeah. Waiting tayo. Wala nang iba, no? Wala nang iba, no? Yan lang. Wala kaming mahanap na pagkainan ng breakfast. Kaya pumunta kami dyan sa pharmacy. Bumili na lang ng food, biscuit. And, oh my God. First time kong pumunta sa Balintawak Market. Kasi kailangan kong mag-grocery for aming at least 1 week na food na ilalagay namin sa rep na meron kaming kainin kasi hindi ako makalabas man. And darating yung aking sister-in-law and actually kasama ko yan siya, yan siya, Davao. Ang problema kasi is naiwan siya ng airplane from Dubai to Manila kasi namali yung gate or hindi sila pumunta doon sa gate. So, I think na Beijing sila ng maraming beses. 4 yan daw sila na magkasama. So, yung isa doon is parang pabalik-balik na sa, alam mo yan, sa Kuwait. Sa Kuwait kasi yan siya, DH. And then, yeah, siyempre parang umasa siya doon. And then, naiwan silang 4 ng airplane from Dubai to Manila. Good thing, yung 3 kasi is sinagot ng employer or sinagot ng something employer agency yung pamasahe nila from Dubai na to Manila. But siya kasi nagalit yung amo niya kaya hindi siya tinulungan. Instead, dahil winaningan na siya doon sa Dubai na pag nag-abot pa siya ng 24 hours kasi 17 hours na siya doon. O pag umabot pa siya ng 24 hours, ikukulong na siya. So ayun, na-alarma yung kanyang sister at tinulungan siya sa ticket. Kain. And the story behind this little girl, I thought she's a baby girl. But na-find out ko na 29 years old na pala siya. And the story behind that is like, waiting ako for my baggage and nandoon siya. Ngayon nakuha na niya yung 2 bags niya. Tinanong niya ako kung saan ako. Sabi ko, well, nasa Aklan, but mag-stay ako dito sa Manila. And then, of course, I asked her, ikaw? Sabi niya, wala daw siyang matutuluyan. And that, conversation na
nalaman ko na naiwan niya siya, na wala siyang matutuluyan. So, of course, nafe-feel ko naman what if kung ako yung nasa sitwasyon niya. So, nag-offer ako na okay, doon ka na lang muna sa place ko, kung saan nag-rent ako, and then pinaalam ko na lang. And of course, nadala ko siya, and of course, cargo ko siya, diba? So, kasama ko siya sa lahat ng lakad ko. And the problem is, need niya sanang mag-book ng ticket, but then, hindi enough yung kanyang money. So, indeed, ako pa rin yung nag-book sa kanya ng ticket, and late na yung pag-Gcash nila sa akin para lang makauwi siya kasi nga, di naman darating din yung sister-in-law ko the next day, so hindi pwedeng tatlo kami dun sa room. So, ayun, tinulungan ko siya and para makauwi and doon sa Davao, and hinatid ko rin siya doon sa airport kasi wala nga siyang pambayad ng pamasahe, and at the same time sinundo ko lang din yung sister ko doon sa airport din. So that's the story of this baby girl.